Alright, ito na mga bossing. Matapos nga po mapostponed ang 3 araw na boxing event ng Saikulush Kameda Promotion sa Kyrgyzstan, ay meron na nga po silang nakuhang bagong venue sa Nagoya, Japan. Mangyayari ang salpukan sa buwan ng Hunyo 6 at ang magandang balita dyan mga boss triple header ng IBF. Nabanggit na natin sa previous vlog na magdedepensa ng IBF title sila Misamichi Yabuki at Willibaldo Garcia. At ang magandang balita mga boss, mapapasama dyan ang ating pambato na si Kenneth Lover kontra sa American fighter na si Michael Angeletti. May kartadang 14 wins, 8 KOs. Walang talo, so doble ingat dapat dito si Lover mga boss dahil sa tingin ko ito na ang pinakamalakas niyang makakalaban, isang undefeated at matangkad. Bukod dyan ay isang title eliminator ang kanilang salpukan at ang mananalo po dyan, mga boss, mapapalaban sa World Championship. Kaya sa tingin ko dito talaga mapapalaban ng matinding pukpukan si Lover mga boss sa darating na Hunyo. Suportahan po natin yan. Samantala mga boss, matapos nga po ang mahabang layoff ni Tyson Fury at muli itong nagbalik sa ibabaw ng lona nito lamang April 11 at nanalo ito kay Arslanbek Makhmudov. Via unanimous decision ay kinumpirma po ng Netflix na umabot daw sa 5 million UK viewers ang nanonood sa live ng kanilang salpukan at yang 5 million na yan ay sa UK pa lang po yan mga boss. Hindi pa kasama dyan ang nanonood ng kanilang laban sa iba't ibang bansa. So ganun nga po kalakas sa viewers itong si Fury mga boss. May partida pa yan, hindi kilala ang kanyang tinalo na si Arslanbek Makhmudov. Paano pa kaya kung matutuloy ang kanilang salpukan ni Anthony Joshua, isang former Unified Heavyweight World Champion? Mas matindi ang manonood dyan mga boss. Samantala nagkasukatan na po ang magbabanggaan sa darating na Mayo 23 na sila pound for pound. King Alexander Usyk may kartadang 24 wins, 15 KOs. Wala pa ring talo kontra sa former kickboxing and former MMA world champion na si Rico Verhoeven. May kartada pa lang ito sa pro boxing na isang panalo. Ewan ko ba mga boss, hindi ko maintindihan kung bakit ito ang napiling kalabanin ng isang pound for pound king. Siguro baka wala nang pumapalag kay Usyk sa heavyweight, halos lahat na kasi ay kanya nang pinulbos, kaya pati itong may kartada pa lang na isang panalo ay pinatulan. So abangan natin ang salpukan na yan sa pyramid sa Egypt sa susunod na buwan na yan mga boss. Sa ibang balita naman po mga bossing, lilinawin lang po natin patungkol sa laban ni John Riel Casimero at Luis Nery. So wala pa kasing nilabas na announcement ang Saikulush o Kameda Promotions kung kailan ang schedule ng laban ng dalawa. Pero marami na kasi tayong nakikitang nagpo-post mga boss na sa Mayo 7 na raw ang laban nila Casimero at Nery. Nagsimulang kumalat ang May 7 na yan mga boss nang magkomento si Cuadro Alas sa post ni Popsi Kultura. Ayon kay Popsi, ready na ba kayo, ito na ang inaabangan ng lahat, countdown. May date na. Sabay nagkomento dyan si Casimero na hahaha May 7. Sabay nagreply si Popsi na wala daw siya sa Japan ng May 7. Habang sa bagong post naman nila Cuadro Alas kung saan pinasilip na ang kanyang susuotin at shenir nga po yan ni Popsi mga boss. At ang sabi dyan malapit na. So maaring sa May 7 na nga ang laban nila Casimero at Luis Nery. Pero syempre mga boss, mas kikilala natin sila Popsi Kultura at mismong manager ni Casimero na nasa Japan. Kailangan pa rin natin ang announcement na manggaling mismo sa Kameda Promotions, kumbaga para maging official mga boss.